sakit-sakit. Tapos sabi niya, 2 weeks na daw na parang may tumutunog sa likod niya. Kada daw yuko niya, parang may tumutunog, tas ang sakit-sakit. Pero nung Friday daw na yun na nag-pray kami, pag uwi niya, nagulat siya, wala na daw yung tunog, tapos wala na yung sakit sa likod. Kasi nga, there's power, di ba, in the name of Jesus. And yun nga, kumbaga parang miracles are happening pa rin. Kaya claim lang tayo ng claim ng blessing. Amen? Tsaka nakakatuwa rin kasi nung Friday nga, hindi ko alam, pero parang ang saya nung atmosphere doon sa Bible study. Nung pagdating ko pa lang doon, abay yakapan yung mga nanay. Sabi ko, ano nangyari? Ganon. Tapos hanggang dulo, masaya sila. Tapos, touch na touch ako kasi sumakto. Tinapatan ako yung Bible study, tinapatan yung ng Itbulaga dun sa NHA. Sumakto na nandun yung Itbulaga. Pero touch na touch ako kasi mas pinili nila yung Bible study kaysa mag-Itbulaga. kaya yan, mabuhay ang Bible study. Ayan, di ba? So, kaya parang nakaka-touch, nakakatuwa kasi yun nga, medyo natataniman na sila ng salita ng Diyos. Amen? Amen. So, sabi mo nga sa katabi mo, kamusta ka naman? So, smile ka naman, ha? Ayan, smile naman tayo. Okay, so ngayon, dahil anniversary na po, sa Sunday ay anniversary na, so ito po yung nililid sa akin ni Lord na i-message. Ayan, so ang title po nito ay The Kind of People the Church Needs. Ayan, ano ba yung mga klase ng tao na kailangan ng church today? Ayan, so mamaya, malalaman natin ano-ano nga ba yung mga kailangan nating maging ugali, maging mga kilos, 'di ba? O maging being, 'di ba? In order na maging kagamit-gamit sa Panginoon tsaka sa church. Ayan, sa Romans 12:1-8 na binasa kanina ni Sister Phoebe, binasa doon kanina na we are the body of Christ pala. And bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong function. May kanya-kanya tayong mga gifts, 'di ba? Sabi ng verses na 'yon, kung ang kaloob mo ay pagpaprophesy, magprophesy ka daw. Kung pagbibigay, magbigay ka daw cheerfully. Kung pag-a-administer naman, mag-administer ka, 'di ba? With wisdom, 'di ba? So dito sinasabi ng Panginoon, sa verses pa lang 'yan, ini-encourage tayo na dapat nagpa-participate pala talaga tayo. We do our function and our role, 'di ba, to the church. Kasi napakahalaga mo. 'Di ba? Kaya nga, sabi nga daw, the church is not complete without you. 'Di ba? Tanggalin mo daw yung salita, yung letter na U sa church, hindi siya kompleta. 'Di ba? Hindi mo siya mababanggit. 'Di ba? Pero pag nandun ka, nandun yung U, 'di ba? Kompleto yung church. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ang nagkumpleto sa akin. Hindi, sa amin, di ba? Sa church, di ba? And sabi nga, ang church daw ay hindi lang building. Hindi lang daw building ang church. Sabi, it's the body of Christ. And for the body to function properly, every part must be healthy, connected, and surrendered to the head, which is Christ. So kung gusto natin mag-function normally and properly ang katawan, lahat daw po ay dapat kumikilos at nagpa-function properly. Sabi nga, today, we're going to look at what kind of people the church really needs. Not just what fills the pews, but what fuels revival, builds community, and expands the kingdom. Alam niya, ang galing kasi, sabi ko kay Berna nung nakaraan, tinatanong niya kasi ko, Pastor, ano ang tema ng anniversary natin? Sabi ko, ang nilalagay ni Lord sa heart ko, expanding the kingdom. Kaso, ang nalagay niya na tema, dun sa t-shirt natin, tapos sa mga invitation, is yung dakila ka o Diyos. Tapos sabi ko, sige Burns, ang gawin na lang natin na tema, kung halimbawa magpapatarpaulin ka, yung dakila ko o Diyos pa rin. Tapos ngayon, sabi ko, ikaw na humanap ng verse. Tapos edi, gumawa siya ulit ng invitation ng poster. Tapos nagulat ako kasi yung nakuha niyang verse is yung tungkol nga sa dakila ka o Diyos. Tapos meron doon, ihahayag. 'Di ba? Yung kadakilaan ng Diyos. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung konsepto ng pag-expand. 'Di ba? Kasi whenever na pinoproclaim natin yung salita ng Diyos, ine-expand natin yung kaharian niya. 'Di ba? Kaya sabi ko, sakto ang galing sa yung tumugma pa rin, yung verse na ginamit niya. And yun nga kasi, yung pinapagawa ni Lord sa atin, yung ine-expand natin yung kaharian ng Diyos. That's, kaya natutuwa ko,
Kasi nitong mga nakaraan, nakita ko yung Jailus, 'di ba? Sila brother Glody, 'di ba? Tsaka si Sister Richel, yung church nila pinagpe-pray yung kada umaga, pinagpe-pray yung munisipyo. Tas nakakatawa yung NHA, laging nakadakila ka o Diyos na t-shirt. Tas ang nililid sa kanilang ipag-pray yung firefighters, yung mga nandun sa ambulansya, bombero, tapos yung mga police, tas yung mga Bucor. Sabi ko, nakakatuwa naman, talagang gamit na gamit yung t-shirt nila. Diba? And yun nga, parang ang naiisip ko nga kasi dito, it's time na kasi para, diba, lumabas sa 4 na corner, diba, ng church. Kailangan natin i-expand na yung kaharian ng Diyos sa school natin, sa workplaces natin, at sa lahat, diba, na mga sangay ng gobyerno tsaka ng ng bansa natin. Kasi kailangan nga, 'di ba? Marami na ang makakilala sa Panginoon. Natutuwa ako dun sa pastor na laging nagsasabi, punuin natin ang langit. 'Di ba? Parang si Reinhard Bonnke din, 'di ba? Na dapat ang faith natin, marami ang population ng kalangitan at mabawasan o hangga't maaari nga kahit wala sa doktrina, wala sa theology, hangga't maaari mawalan, 'di ba, ng tao sa impyerno. Kaya naman dapat gawin natin yung role natin. Pero ito, disclaimer lang, hindi naman ito about perfection. Hindi porque ganito yung itatopic natin, kailangan perfect ka na. 'Di ba? It's about yun nga, progress pa rin, tsaka paunti-unti, 'di ba, na binabago mo nagpapabago ka sa Lord para maging kagaya ka ng mga i-describe natin mamaya. So yung mga klase ng tao na kailangan ng church today. Number 1, people who are fully surrendered to God. So, ayan pala ang mga kailangan ng church ngayon, lalong-lalo na ng Diyos, di ba? Yung people who are fully surrendered to God. Paano pag sinabing surrender? Ano ibig sabihin ng surrender? Mga sumuko na sa Diyos, di ba? Nagbigay ng buhay kay Jesus and at the same time, inaalay na yung kanilang buhay sa Panginoon. Sabi nga ng Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, sabi nyo nga offer, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Sabi, this is your true and proper worship. Diba? So, dyan pa lang sa verse na yan, sinasabihan na tayo na dapat isino-surrender pala natin ang ating buhay. Na dapat inaalay natin ang ating buhay para sa Diyos. Di ba? Kaya taas ang kamay na nag-alay na ng buhay kay Lord. Amen? Amen. Di ba? Kasi dapat ganun nga po tayo. Sabi nga, the church doesn't need more people who are just attending. Pakinggan nyo maigi kung ano yung sinasabi Sabi, it needs people who are surrendered. Hindi lang mga taong a-attend, kundi mga tao na sumuko na sa Panginoon. I mean, inaalay na ang buhay sa Panginoon. Sabi nga, we live in a time where many want the blessings of God without the lordship of Christ. But Paul says, the only proper response to God's mercy is to offer ourselves as living sacrifice. Kasi hindi natin binabayaran ang mercy o awa ng Diyos, kundi ino-offer natin yung buhay natin kasi in-offer niya rin yung buhay niya para sa atin. Amen? Again hindi natin binabayaran, kaya ka nagsisimba, hindi dahil binabayaran mo yung ginawa ni Jesus, kundi nagpapasalamat ka kasi sa ginawa ni Lord para sa'yo. And ano ba ang ibig sabihin ng living sacrifice? Ganito pala ibig sabihin ng living sacrifice. Ibig sabihin, I don't just give God my Sunday, I give Him my everyday. Amen? Hindi lang linggo binibigay sa Panginoon yung buhay, kundi araw-araw. Hindi lang linggo, Christian, kundi araw-araw. Sabi, I don't just ask for His will when I am in crisis. Sabi, I seek His will daily. Ulit, sabi nyo, araw-araw. Di ba? So, ganun pala ang living sacrifice. Ibig sabihin, araw-araw binibigay ang sarili kay Lord. Sabi, I don't just serve when it's convenient. Sabi, I live to please Him. Hindi lang ako naglilingkod pag convenient. Ano ibig sabihin ng pag convenient? Pastor, gusto ko mag-service pag aircon lang, ha? Yung mga i-outreach kong mga bata, Pastor, gusto ko yung hindi uhugin, ha? Yung mababango, matitino, di ba? Kawawa naman yung mga ngayon pa lang magpupunas ng sipon. Di ba? So kung ganon, di ba? Pastor, gusto ko ang pupuntahan natin yung
yung panay kapihan. Ayoko ng mga mission na yan. Di ba? So, ang ibig sabihin ng living sacrifice, namumuhay ka to please the Lord. Hindi para sa sarili mo. Amen? Kaya sino na ang nagdesisyon? Sa paglilingkod sa Diyos, walang arte-arte. Amen? Kasi ganun tayo. Dapat, di ba? Pag ikaw ay naglingkod na sa Diyos, dapat fully surrendered. Pansinin nyo, sa Old Testament, ganito daw. Pag sa Old Testament, pag nagbe-burnt doon ng offering, ano ang karaniwan o kadalasang nakikita? Sabi, it is completely consumed by fire. Sabi, nothing was held back. That's the kind of life God wants, a life that's totally surrendered. Pag nagbasa kayo ng Bible, wala kayong makikita doon na half-cook lang na mga sacrifice. Kundi ang mga sinakripisyo doon, talagang buo na sinunog. Buo talagang niluto. Diba? Inialay sa Panginoon. Hindi yung, ano lang ta, half-cook lang itong tupa na to. Hindi ganon. So, anong implication niya? Tayo daw, kapag i-offer natin ang sarili natin sa Panginoon, huwag na tayong mag-hold back. Wala na tayong dapat wini-withhold. Dapat binibigay natin lahat-lahat sa Kanya. Amen? Hindi yung Lord, tawag doon, bibigay ko sa'yo pera ko, pero itong boyfriend ko, akin lang to. Di ba? Hindi ganon. Di ba? Minsan naman, Lord, oras ko bibigay ko sa'yo, pero yung pera ko, akin lang Hindi. Kasi dapat, pag binibigay natin ang sarili natin sa Panginoon, talagang buong buhay. Amen? Meron ba nagpakasal dito? Kunwari si tita at si tito. Sasabihin ni tita, tinatanggap kita, Arnel, bilang aking asawa. Pero uuwi-uwi pa rin ako sa amin, ha? Tuwing linggo lang tayo mag-asawa. May ganun ba? Di ba, pag binigay mo na yung sarili mo sa commitment sa marriage, ay talagang doon ka natitira. Lahat na ibibigay mo talaga. Di ba, buong pagkatao mo. Amen? So, ganun din sa Panginoon. Pag naglingkod ka sa Kanya, fully surrendered. Amen? Amen. Di ba? Kaya ang tanong natin dito, have I placed my life, my entire life on the altar? Or am I just giving God the leftovers? Binibigay ba natin ng buong buo ang sarili natin sa altar? Pag nag-worship ba tayo talagang taas na taas? Talagang pag-worship ba tayo heart, soul, mind, and strength? Diba? Kasi dapat po walang leftover. Wala kang wini-withhold. Kaya alam nyo, ang laking impact sa akin ng devotion ni Ate Mer. Pagka Thursday encounter po, pagdulo kasi meron kaming devotion na ginagawa. Sobrang ikli lang, pero ang lalakas lagi ng impact. Kasi sabi doon, sino naka-encounter na sa inyo o sino yung may favorite sa inyo ng verse na, one thing have I desired of the Lord, that I will seek Him after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Tapos ang sabi niya doon, paano mo daw sasabihin na mahal mo daw yung dwelling place ni Lord kung halimbawang, kung halimbawang linggo ka lang daw nasa church. Aray ko. Di ba? Paano mo daw masasabi na, Lord, ang sarap-sarap talaga sa bahay mo, sa tahanan mo. Pero linggo ka lang daw nakikita sa church. Di ba? Pag sinabi mong, one thing have I desired of the Lord. Tapos, meron pa sa dulo ng verse na yon, that I will dwell in the house of the Lord forever. Gusto mo na manahan sa bahay ng Diyos forever. Forever, pero sa tahanan na nandito, na nire-represent ng langit, once a week lang. Di ba? Kaya dito, doon pa lang sa devotion na yun, aray. Di ba? Bato-bato sa langit po, ang tamaan, wag magalit, magbago. Amen? Kasi, ayun nga, kung gusto pala natin, kung mahal na mahal natin si Lord, di ba gusto lagi natin siyang makita? Gusto natin siyang maranasan? Amen? Kasi di ba may mga may nagsabi na ba sa inyo, mahal na mahal kita, di ba? Pero once a year lang nakikita. May ganun ba? Di ba? Tita Edna, hindi, di ba? So dapat araw-araw. Ibig sabihin madalas. Di ba? Amen. So sabi, kaya nga sinasabi dito, pag binigay natin sa Lord ang buhay natin, buong buo. Sabihin natin sa katabi natin, buong buo. Okay? Kaya it's a matter talaga ng pagmamahal.
sa Diyos. Kaya minsan, di ba, kunwari, hahanapin ko kayo sa mga gawain. Ang totoo, hindi naman to, tsaka minsan, tatandaan po natin na pag, sabi ni Faith, kala mo, ikaw exempted, doon ka. Doon ka. Siguro sa isip, uncle ko yan, uncle, ako lang. Doon ka din. Doon ka, girl. Di ba? So, yun. So, ang ibig sabihin nito ay dapat palagi tayong binibigay natin yung sarili natin kay Lord. Sabi mga sa katabi mo, walang tira-tira. Tsaka minsan, sino sa inyo ang na-hurt sa ganyan, di ba? Pag kunwari yung tira-tira, pag yung term na tira-tira, ayaw natin yan, di ba? Kunwari, bibigyan ka donut, kinagatan. Di ba? Binigyan ka ng apple, kinagatan. Para sa'yo, pero may kagat. Tapos, yung kumulay na. Di ba? So, alam niyo minsan, ganyan ang ginagawa natin sa Diyos. Di ba? Binibigyan natin siya ng leftover. Yung tira-tira, tira-tirang oras, tira-tirang pera, tira-tirang atensyon. Di ba? Pero, alam niyo, kung gusto natin na maging kagamit-gamit talaga kay Lord, buo. Amen? Pastor, point 1 ka pa lang, ang sakit na agad. Di ba? Pero ganun talaga. Pangalawa, people who are filled with the Holy Spirit. Mga tao na punong-puno ng banal na spirito. Yan ang kailangan ng church ngayon. Sabi ng Acts 6:3, therefore, brothers, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom. Ang konteksto ng verse na to, kasi ang dami ng mga nangyayari, di ba, sa Acts Church during that time. Tapos ang mga apostol, kailangan talaga nilang gampanan yung role nila sa pagpe-pray tsaka sa pagpe-preach. Ngayon kasi, hindi daw nagiging balanse nga yung mga pagdidistribute ng pagkain, lalong-lalo na sa mga Helenista. Kaya ang ginawa nila, pumili silang ng 7 lalaki na napuspos ng banal na spirito, tapos doon sa kanila ide-delegate o ipagkakatiwala yung mga pagbibigay ng pagkain. Pero take note ha, magbibigay lang to ng pagkain sa mga tao. Pero bakit kailangan may good reputation pa? Tapos full of the Spirit and of wisdom. Kasi sagutin niyo ako, halimbawa, ang pinag-serve ko ng kanin, mainitin ang ulo. Type niya. Kanina ka pa ng extra rice dyan. Di ba? Pagka ganun ang naglingkod, ay wala. Di ba? Halimbawa, pagka magsasabi na, ang tagal pa ba ng ulam? Tagal pa ba? O kung hindi puspos ng banal na spirito yan, anong gagawin niya? Bakit itapon na yung ulam? Di ba? Sa inyo. Kaya mahalaga na puspos ng banal na spirito ang bawat naglilingkod, kasi ganun nga sa ministry, merong mga challenges. 'Di ba? May mga testing talaga. Kaya dapat full of the Holy Spirit. And sabi nga, we've seen, next natin, sabi even for simple church roles like serving food, the early church required men who were filled with the Holy Spirit. Diba? Sabi, the church doesn't just need smart people or talented people. The church needs anointed people. Diba? So, naiintindihan niyo ba yon? Na kahit daw sa mga small lang para sa atin na mga role, kailangan pa rin puspos ng banal na spirito yung gaganap. Diba? Kasi yun nga, lahat ng mga bagay na ginagawa sa church, mahalaga po. And sabi nga, hindi lang daw natin kailangan ng mga matatalinong tao, talented na tao. Kailangan natin anointed na mga tao. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin yon. Ngayon, alam niyo kung bakit kailangan maging anointed tayo. Tingnan niyo to. Sabi, we've seen too many leaders burn out because they were operating in the flesh. Ako nakakalungkot, nakita ko yung mga yan. Sabi, when the Holy Spirit is absent, the church becomes a business. Worship becomes entertainment and leadership becomes a burden. Kasi alam natin, di ba, na ang paglilingkod sa Panginoon hanggang makita natin ng Diyos ng mukhaan yan. Ang paglilingkod hindi ang kagaya ng trabaho natin o karera sa mundo na may retirement. Ang paglilingkod sa Diyos hanggang makita mo si Lord ng mukhaan. Kaya nga ang grade, well done,
good and faithful servant. Pero madalas talaga, lalong-lalo na sa church age ngayon, pati mga leaders na burn out na. Ayaw nang magsipaglingkod, ayaw nang mag one-to-one, ayaw nang mag light group, ayaw nang makiparticipate sa mga gawain sa church. Bakit? Kasi ang sabi dyan, they were operating in the flesh. Pero alam nyo, kapag tayo, nagsimula tayo mag-operate ulit in the Spirit, kahit anong mga challenges ang mangyari sa ministry, kahit ang titigas ng ulo ng mga ka-LG mo, kakayanin mo hanggang dulo. Amen! Amen. Di ba? Ganun kasi kapag puspos ng banal na spirito, kaya ang mga challenges. Hindi di ba? Hindi ka sumusuko. Di ba? Lagi ko ang sinasabi sa inyo kahit pabiro. Pag dumating ang Panginoon, kailangan gwapo ka pa rin. Kailangan pogi ka pa rin. Di ba? Hindi yung hulas na hulas ka na dahil sa pagod. Di ba? Talagang stress na stress ka na dahil sa mga nangyari sa ministry. Hindi. Kasi kailangan, in order na matagumpay ka pa rin hanggang dulo, you are filling yourselves with the Holy Spirit. Amen? Kasi tayo, alam nyo, butas tayo. Tatandaan nyo yan. We are a broken vessel. Kasi syempre, alipin tayo ng kasalanan noon. Tapos ang daming mga dumurog sa puso natin. Ngayon, pag tayo nagpapuspos tayo ng Holy Spirit, isang araw lang, bukas makalawa, ubos ka. Diba? Kaya araw-araw dapat may pagpuno, merong infilling, kasi we are broken vessel. Kumbaga, sa timba, butas na timba. Pero pag ikaw, nandun ka palagi sa overflowing mercy ni Lord, sa overflowing na living water, hinding-hindi ka matutuyo. Amen! Amen. Diba? Kaya tayo, lagi dapat tayong nakakonekta. Yan yung sinasabing abide in me. Kasi kapag wala ka kay Lord, hindi ka magbubunga. Kaya pansinin niyo sarili niyo. Kayo ba ay mainitin ng ulo? Kayo ba ay stress na stress lately? Kayo ba ay pressure na pressure sa mga buhay ninyo? Yan, tingin na natin ang ating connection at relasyon sa Diyos. Baka kasi hiwalay ka na masyado to the point na hindi ka niya mapunan. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, lapit tayo kay Lord. Diba? Kaya nga, sabi nga, ang tanong dito, sabi nga, tingnan nyo to, si Stephen wasn't just a deacon. He was full of faith and power, doing miracles and preaching with boldness. Sa madaling salita, taga-serve ng kanin, pero nakakagawa ng himala. Abay, matindi. Bakit? Filled with the Holy Spirit. Di ba ang saya ng ganon? Yung tipong kunwari, pag nagkakainan kayo, Hala, pastor, may natanggalan ng ngipin, di ba? Pero dahil anointed yung nagsuserve ng kanin, in Jesus' name, nabuo yung ngipin ulit. Di ba? Yung nagkakaroon ng mga miracle. Hindi, kunwari, pastor, wala ng kanin, ganyan. Pero kung anointed yung nagsuserve, in Jesus' name, mapuna ng kanin. Di ba? O hindi, kung hindi naman, full of wisdom kasi, gagawa siya ng paraan para magkakanin. Naintindihan? Kaya ganon si Stephen. Hindi lang siya pinili bilang deacon, he is filled with the Holy Spirit. Kaya tingnan nyo, nakagawa ng miracle. Tas at the same time, di ba, naging bold pa in proclaiming the gospel to the point na isa siya sa mga unang naging martir. Di ba, pinagbabato siya. Bakit? Kasi pinroclaim niya yung salita ng Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, itigil na natin ang paglilingkod ng walang anointing. Itigil na natin ang paglilingkod ng walang Holy Spirit. Bakit? Kasi later on, kung walang Holy Spirit sa ginagawa mo, mapapagod ka rin. Susuko ka rin. Kaya kanina, di ba, naiiyak si Rachel sa pastoral prayer? Kasi totoo yun. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi ka aabot ng 11 years. Lalo na ako. Di ba? Kasi pag sinabi mo sa akin, Pastor, nakakapagod na, ayoko na, ay, re-replyan din kita. Ako rin, ayoko na, nakakapagod ka din. Same to you. Di ba? Pero dahil tayo, meron tayong Diyos na buhay, meron tayong Holy Spirit na pinapaniwalaan at dinedependihan, umabot tayo ng 11 years. Amen? Alam niyo ba, ayon sa iba, sa survey, pag ikaw daw magsisimula ka ng church, 3 years is very crucial. Kaya sa mga pastor na umaabot ng 3 years, kailangan maging very prayerful sila kasi doon sila talagang tinitira ng Panginoon. Kasi parang yun yung, yung pagka lumagpas ka sa 3 years, breakthrough. Di ba? Kaya nitong nakaraan, di ba, si Pastor JM, talagang meron siyang mga
atak na hindi niya maipaliwanag. Sabi ko sa kanya, magpakatatag ka kasi magpo 4 years ka eh. Sabi kong ganon. Pero ang galing, di ba, sa atin, umabot tayo ng 11. Di ba, nalagpasan natin yung 10. Binigyan ka na ng 10, binigyan ka pa ng isa. Di ba, isang dekada at isa. Amen? Ay tapat si Lord. Kaya nga, for example, ikaw din, sa mga, ito na naman, sa mga nagba-birthday, hindi, kapag kasi dapat mawala na yun sa atin, yung parang, although naiintindihan natin ang case ng bawat isa, pero yun kasi kahit ako, yun ang binago ko sa sarili ko, yung parang kasabihan na pag nagba-birthday ka daw, nagkakasakit ka, nagdadrama ka, pag nagba-birthday ka, may mga aksidenteng nangyayari. Kung gano'n ang paniniwala natin, i-rebuke natin yon, i-cancel natin yon, gupitin natin yon. Kasi kapag nagba-birthday ka, you need to celebrate. I-celebrate mong mag-isa, pwede. Celebrate mo, kasama yung mahal mo sa buhay, pwede. I-celebrate mo, pumunta ka sa church, manalangin ka. Hindi pwedeng magdrama ka kasi isang taon nga binigay sa'yo eh. Taon nga eh, buhay nga eh. Tapos magdadrama, kaya sabi mo nga sa katabi mo, diba? Pag nag-birthday, masaya. Kaya nga happy birthday. Amen? Diba? Tsaka ito, makinig, lahat ng YA, lahat ng mga pastors team, lahat ng mga adult, magbago na tayo. Minsan, ganito po kasi ang konsepto natin. Makinig lahat. Minsan, kaya tayo nagiging madrama kung minsan. Kasi we expect too much. Halimbawa, kunwari ikaw, magba-birthday ka. Anniversary, pero nasabi yung birthday kasi nga isang taon. Okay? Ganito yan. For example, pwede tayong magbago sa konsepto ng ganon. Kunwari, si Mira, ay, pag birthday ko, i-expect ko yung LG ko na pupuntahan ako, magdadala ng cake. Tapos, yung iso-surprise ako, magba-blindfold ako, tapos, nasa ilog na pala ako. Yan, di ba? Sana ganun yung gawin nila sa akin. Pero walang gumawa. Walang gumawa kasi yung isa may exam. Yung isa nasa Cavite. Yung isa nagmisyon. Yung isa may LBM. Di ba? So, walang na-surprise. Walang nag-surprise. Maano't ibahin natin ngayon. Pag birthday natin, hali kayo dito, pumunta kayo dito sa bahay. Magkainan tayo ng fishball. Di ba ang saya? Amen? Hindi yung magmumukmuk ako, walang nang surprise sa akin. Walang nanlunod sa akin sa ilog. Hindi, natatawa tayo, pero pag birthday nyo na, ayan, itetest na kayo. Pero kapag nag-birthday na kayo, remember this, pangangaral. Okay? Pag mag-birthday ka, planuhin mo. Ay, magpapakain ako. 500 lang ang meron ako ngayon, papakain ako ng fishball na sandamakmak. Di ba? Kahit hindi en grande, kahit hindi buffet, basta't ma-celebrate mo, Diyos nagbigay sa'yo nun eh. Yung iba nga nababangungot, yung iba nasasagasaan bigla ng eroplano. Pero ikaw nakapag-birthday ka. Di ba? So dapat wag magdrama, mag-celebrate, kahit simple. Amen! Amen! Di ba? Kasi tinatopic natin yan, alam niyo kung bakit. Minsan, ginagamit din yan ng demonyo para hindi ka maging effective. Minsan, ginagamit din yan ng demonyo para magkaroon ka ng church hurt tsaka offense sa church, sa mga kaibigan, sa mga ka-LG, wherein ang gusto ng Panginoon mag-mature ka. Ikaw ang may birthday, ikaw ang magpakain. Yan ang message, kanare sa akin din ni Lord, di ba? Kaya, minsan, pag nagba-birthday ako, tinatanong ko si Mama, ano pwedeng lutuin? Di ba? Magbigay ako sa yung 200. Joke lang. Lakas ng loob no? 200 lang pala. Di ba? So, pero yun nga, sabi mo sa katabi mo, magbago na tayo ha. Yan. Yan. Habang tumatanda tayo, ganun dapat. Okay? So bakit ba ganun? Bakit ganun yun? Kasi yun nga, tinatopic natin yung pagkapagod. Di ba? Alam nyo, ang pagod, nandyan talaga yan palagi. Pero nasa pag-handle natin. Okay? Amen? Amen. Kaya ang tanong dyan, sabi, are you running on anointing or an adrenaline? Kasi pag adrenaline lang, nauubos yan. Ang anointing, walang katapusan yan. Sabi, are you doing ministry by might and power or by the Spirit of the Lord? Yan ang tanongin nyo. Kaya pag mag-outreach ka, pag maglilingkod ka sa Diyos, maghuhugas ka ng plato, not by might din, nor by power, but by the Spirit.
Di ba? Kasi halimbawa, naghugas ka dyan, iniwan na naman nila yung hugas eh. 20 ito. Di ba? Yung kala mo, binayaran lang ako 100. 100 lang. Di ba? So, kapag walang anointing, adrenaline lang, ay susuko tayo. Amen? Kung makapag-drama, kala mo araw-araw naghuhugas, di ba? Pero yun nga, kailangan po, with anointing natin gawin. Amen? Lahat po ng mga paglilingkod natin, whether tugtog, kanta, pag walang anointing, nakakasawa yan. Pag sa tao mo ginawa, malulungkot ka. Pero pag sa Diyos, tapos may plus anointing pa, matindi. Okay, pangatlo, people who serve with humility. Mark 10:45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve. Diba? Ano pang kailangan ng church today? Yung mga tao pong naglilingkod ng may, kababaang loob. Ibig sabihin, humble. Kasi tingnan niyo po to, Jesus is the King of Kings. Sabi, pero He washed the feet of the disciples, healed the sick, and fed the hungry. Sabi, if anyone had the right to be served, it was Jesus. Kung merong may karapatan na paglingkuran, si Jesus yon. Yet, He chose the towel over the throne. Diba? So kaya tayo nga po, dito sa church, we serve dapat with humility. Yung humble pa rin tayo. Kaya nga yung topic namin nung adult Bible study, nire-read ko sila kapag pinayaman sila ni Lord. Sabi ko, pag pinayaman kayo ni Lord, wag po kayong, alam niya, sino kayo? Yung porket may milyon ka na, ano papakain mo sa kwek-kwek? Diba? Ano ba naman yan? Diba? Wag daw ganon. Dapat mayaman ka, katamtaman, o ano man ang sitwasyon sa buhay mo, humble ka pa rin. And kapag tayo, nasa church tayo, ay kahit nga wala sa church dapat po, we serve with humility. Ano sabi dito? The church needs people who will say, I'm not here to be seen, I'm here to serve. Sabi, I don't need a title, I need a towel. Sabi, I'm not building my platform, I'm building His kingdom. Naintindihan? So yan pala ang pagiging servant. Diba? So humble ka. And tatandaan mo, ang pagiging humble din, yung nagpa-participate, nagko-cooperate, tsaka nagtatanong, ano ang maitutulong ko? Amen? Kaya nga kanina, di ba tinapik natin yung tungkol sa body of Christ? So sa 1 Corinthians 12, pag binasa nyo yon, same pa rin ang kapahayagan. It indicates pa rin na ikaw ay mahalaga. For example, ito nga, sa 1 Corinthians daw, it teaches us that we are all members of one body. Some roles are seen, di ba? Some are hidden, but all are essential. Di ba? Kaya nga sa katawan natin, tingnan nyo maigi ha, sipin nyo maigi yung katawan nyo, sipin nyo yan. Para daw, yung church, para daw yung katawan natin. Lahat ng parte, mahalaga. Amen? Pero ang tanong ko sa inyo, nakikita nyo ba yung, lungs? Hindi. Nakikita nyo yung atay nyo? Yung bituka ng katabi mo, kita? yung esophagus, kita? Hindi, di ba? Pero, mahalaga. Tama? Hindi mo pwedeng dukutin yung esophagus niya tsaka yung bituka niya. Di ba? Tapos, magiging normal pa rin siya. Yung kita tsaka yung hindi kita, parehas, importante. Amen? So, ganun din po sa church. Yung mga paglilingkod natin, kita o hindi, importante. Amen? Mahalaga. Kaya for example, sa stage ka man, naglilingkod kay Lord, o dun sa CR, mahalaga ka. Amen? Amen. Okay, kaya tingnan nyo. Sabi, nobody sees your liver or kidneys, but without them, you die. Sabi, the same is true in the church. Every behind the scenes person matters. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Nalimutan ko kung sino yung napagawa ko ng PowerPoint na to. Yung sa duties assigned in the temple, yan, si Mira ba, si Bea o si Tin? Hindi ko alam kung sino sa kanila. Ayan, pero ang sinasabi dyan, nung gumawa ang templo, ng templo ang Diyos, may mga kanya-kanya ding iniatang sa kanila, lalong-lalo na si Haring David, sila Solomon, na mga duties. Ayan o, King David charged all these people to do their jobs, to honor the Lord's name.
Sabi, God needs people of every talent, not just prophet and priest to obey Him. Hindi kailangan ng Diyos ng pastor lang. Enough. Kailangan niya po ng lahat ng mga tao. Kagaya po nito, sa templo may tinatawag na administrative duties. Sila yung mga supervisors, officials, judges, public administrative. Okay? So sila po yan. Meron ding tinatawag na ministerial duties. Sila naman po yung priest, yung pare, propeta, yung mga assistant for sacrifice. Isipin mo, maigi, yung nagbubuhat lang ng galon. Di ba? Yung nagbubuhat lang ng timba. Naglilingkod na rin pala yun. Assistant for purification, tsaka ceremonies. Next naman, may tinatawag din tayong service duties. May mga taga-bake ng sacred bread, merong mga nag-check ng weights and measures, tsaka merong caretakers, may mga taga-bantay. Meron din namang mga financial duties, kagaya ng those who cared for the treasuries. Sila yung mga finance, di ba? Mga nagbibilang ng mga offering. Meron din those who cared for the dedicated things. Di ba? Yung menorah, yung mga nag-aalaga doon, yung mga Ark of the Covenant, yung mga kurtina, di ba? So sila yung mga nag-aalaga niyan. Next naman, meron din tayo tinatawag na artistic duties. Sila naman yung mga musicians, tsaka singers. Tapos meron ding protective duties. Sila yung mga gatekeepers. Nasa mga gate sila. Siguro sila yung nagbubukas, di ba? Sila yung mga nandun, taga-bantay. Tapos may individual duties din. Kagaya ng chief of the gatekeepers, secretary, seer, prophet under the king, and chief officer of the treasuries. So ano ang pinapahayag niyan? Lahat sa bahay ng Diyos, sa church, meron tayong dapat na ginagawa. Amen? At kabilang tayo sa lahat ng iyon. Kaya for example, sa CCF, di ba, meron silang parking attendant. Di ba? Yung taga-ayos. O, dito po tayo. Ay, napuno na po dyan. Dito po. Pero, they are considered servant. Amen? Merong mga tagahain. Di ba? Kaya nga maganda, makapunta rin kayo kahit sa COP. Di ba? Minsan, pagka nagkaroon ng fellowship doon, dadalhin po namin kayo. Tapos makikita nyo, nakakatuwa doon yung mga usher. Talaga naman, pag sinabi mo, saan po yung CR? Ay, tara po, dadalhin po kita. Talagang hanggang CR, talaga, ihahatid ka. Di ba? Sa ibang church, hindi kayo to ha. Yan, sa ibang church, sa yung CR. Di ba? Saan? Diba? Ingunguso lang, di ba? O kaya naman galit pa. Diba? Nagwo-worship ako eh. Di ba? Pero sa kanila, mga naglilingkod talaga. May mga taga-baril. Hindi yung baril na ano ha. Kasi may ano doon. Social kasi sila, may QR code. Yun yung attendance nila. Pag kunwari, pumasok siya, babariling ka doon. Hindi baril ha. Ganon. Consolidator ba tawag doon? Basta mga baril tawag doon. So, ganon. Diba? Tapos yun nga, yung mga, kung sino doon yung mga doktor, mga engineer, mga architect, sila yung mga usher nga. Diba? So, may mga taga-abot din ng mic. Kasi naniniwala tayo na lahat ng duties, diba, sa church ay mahalaga. So, pakita lang natin yung videos na shinare ni Rachel nung nakaraan. Dito. This is how we... Hindi ko pala nasabi. Ayan. So, This is how we worship. tingnan niya, sabi dyan, all hands are important. This is how we give Ayan, praise. nagbibigay, tumutugtog, nagigitara, This is how nagsusulat, we honor nag-aano ng upuan, nagsasalansan, nagmamap, one who's naghugas ng above plato. all Diba? names. Tapos, yun nga, sa dulo, inaangat na para sa Panginoon. Pero, ang pinakaibig sabihin ng videos na yan, lahat ng ginagawa sa church ay mahalaga. Amen? Hindi naman ako song leader. Diba, dito lang ako. Pero, hindi. Mahalaga ka. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka. Kaya, ang application natin dito, ito, don't wait to be asked. Diba, wag mo nang intayin na mag-request o sabihan ka pa. Sabi, find a need and meet it. Diba? Sabi, ministry isn't about ability. It's about availability. Kaya sa sa anniversary natin, ha? Ganon. Kuya Miko, ano pa ang pwedeng mabuhat dyan? Diba? Ate Sai, saan pa pwedeng sino-sino pa ang hindi nabibigyan ng pagkain? Ganon po tayo. Don't wait to be asked. Diba? Wag nyo, yung may dadating, ay, ako dapat ang pansinin nila. Ikaw na mismo.
Di ba? Iano mo na yung kamay mo, makipagkamay ka na. Ay, welcome po, upo po kayo dito. Kinig lang po kayo, okay lang po kayo dyan. Ano pong kailangan nyo? Tubig? Di ba? So, dapat tinatanong natin. Okay? Tayo po ang mag-initiate. Amen? Amen. Pang-apat, people who are faithful and teachable. So, kailangan din ng church yan. Wanted din yan sa church. Sabi ng 2 Timothy 2:2, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Sabi nga po, we live in a generation where people chase platforms over faithfulness. But God's strategy for church growth and leadership is simple. Sabi, find faithful people and pour into them. Sabi nga, God doesn't promote the flashy, He promotes the faithful. Sabi nyo nga, faithful po. Ayan. Sinerch ko ano ibig sabihin ng flashy. Ito pala ibig sabihin ng flashy. Hindi daw pinopromote ni Lord yung mga flashy. Ano yung mga flashy na yon? Yun yung mga pakitang gilas, pa-impress, sobrang bongga, masyadong nagpapalamuti, maporma sa labas pero wala sa loob. Diba? So ayaw pala ng Diyos ng ganon. Tsaka kadalasan, as I observe sa pagpapastor ko, pag flashy lang, pag yung pabongga, hindi talaga magamit ni Lord. Oh, ganun talaga. Kasi kunwari, masyado kang, after sa damit mo. Uy, ano to? Yung dress mo, uy, 5,000 to. Tapos, pag kakalungin ko lang si Isaiah at saka si Amari, 5,000 tong dress ko, di ba? Madalas hindi magamit ni Lord. Di ba? Uy, ay, cleaners pala tayo. Naka-long gown ako. Diba? So, kadalasan sa ganon, hindi magamit ni Lord. Yung mga kunwari, papogi, pagwapo, paporma, papretty, diba? Yung mga yon hindi talaga magamit ni Lord. Pero kung gusto mong maging gamit ni Lord, ano dapat? Flashy o faithful? Faithful. Ibig sabihin, tapat sa mga gawain ni Lord. Okay? Sabi, Jesus didn't just perform miracles, He spent 3 years faithfully discipling 12 men. Ito yung nakaka-touch kay Lord eh. Isipin nyo, ang plano niya, iligtas ang buong mundo. Pero ang dinisciple, 12. Parang kung ikaw, Jesus, okay ka lang? Buong mundo ililigtas mo, dinisciple mo, 12 lang. Kaya? Kaya today, Lord? Kaya? Diba? Pero, nakita mo kasi yung faithfulness ni Lord doon. Diba? Sa 3.5 years na nabuhay siya dito sa mundo, yung 12 disciples na yon, binigyan niya ng buhay. Kaya naman yung 12 disciples na yon, nagbigay din ng buhay. Di ba? Kaya ang dami na, libo-libo, milyon-milyon, up to now, nakaabot sa atin yung good news dahil sa faithfulness na pinakita ng ating Panginoon. Amen? Kasi alam nyo, kapag naging faithful ka, may gagaya sa'yo. Amen? Sabi mo, tapikin mo yung katabi mo, pag faithful ka, may gagaya sa'yo. Pero mag-ingat tayo. Bakit? Kasi kapag tamad ka, may gagaya din sa'yo. Di ba? Kaya nga, mamimili ka na lang kung ano ang ipapahawa mo. Di ba? Kung ikaw ay tapat o ikaw ay tamad. Tapat o tamad. Di ba? Kasi for example, lahat tinamad buhusan yung yung banyo. Ay talagang sa dulo, pula na yan. Di ba? Pero kung tapat, bawat iihi, buhos, ay clear na clear yan. Naintindihan? Amen? Kaya pag tayo, nire-ready lang tayo ni Lord sa mga mas malawakan pang ministry tsaka building. Pag tayo naging tapat tayo sa maliit, magiging tapat din tayo sa malaki. Amen? Pag yung pulpito natin, glass na lahat to. Yung stage, nakikita mo na yung ipis na to. Glass eh. Dahil Jesus name. Yun nga, yung kunwari, nakikita mo na, yung parang, basta, ang ganda na ng kalagayan mo, dapat faithful ka pa rin. Kaya nga ang tanong dito, tingnan nyo to. Sabi, He built with people who would multiply, not just follow. Sabi nyo nga, multiply. Ito, although matagal ko na tong katawagan, tsaka matagal na nating pagkatawag to ni Lord, di ba? Yun talaga ang kailangan natin. Di ba? We need to multiply. Kaya nga sabi ko sa inyo, darating yung time, hindi lang ikaw yung ililid ng leading servant mo. Darating yung time, kailangan may sarili ka ng LG, di ba? Lalong-lalo na ngayon, by faith, di ba? Sa susunod na, siguro August natin umpisahan, may another na ulit na
set ng LG. Yan. So, sisimulan lang natin, mag-small steps lang tayo hanggang makita natin yung resulta, yung bunga. Pero kasi habang tumatagal, natututo na tayo eh. 'Di ba? For example, ngayon, may LG ngayon, hayaan mo siyang mag-explore, 'di ba? Kumbaga parang hanggang dumating yung time, matuto siyang mag-alaga, 'di ba? Kagaya ng sinabi ni Berna nung nakaraan, tinatanong siya ng mga tao, hindi ka ba na di-discourage mag one-to-one na umalis si ganto, umalis si ganyan? Sabi niya, hindi. Diba? Pero tamang sagot yon. Bakit? Kasi lahat ng mga paglilingkod, pagwa-one-to-one, pagtuturong ginagawa natin, hindi natin ginagawa sa tao. Ginagawa natin kay Lord. Amen? And kung ginagawa mo yun para kay Lord, hindi ka mapapagod. Ako po, kahit ako, bago ako nakapagpastay ng one-to-one ko, ang dami ring umalis. Ang dami ring mga tumalikod sa akin. Pero dahil hindi humihinto, hindi sumusuko, nagkaroon ng mga magi-stay. Amen? Sasabihin mo sa katabi mo, ganon din tayo. Okay? Kaya nga ang tanong, are you teachable? Sa lahat po ng mga matatanda na dyan, matatagal na, teachable pa rin ba tayo? Sabi, can someone correct you? Meron pa bang nagko-correct sa'yo? O nagpapakorek ka pa ba? Sabi, do you have a mentor? May mentor ka? And do you let the Word of God shape you? Diba? Itong nakaraan lang, kasi ginagawa din talaga namin yung best namin, diba? Para ma-disciple lahat ng edad. Diba? For example, nagkaroon kasi ng discipleship ang youth. Tapos ngayon, inaano namin na magka-discipleship yung kids at meron na, praise God, kada Sabado yon, tsaka Wednesday. Tapos may discipleship din ng adult. Yun nga, Adults Bible Study. Hindi nila alam, Bible Study lang yung tawag namin, pero discipleship na rin yung nangyayari. Tapos ngayon, pinupush talaga namin yung YA night. Diba? Yung YA fellowship. Kasi bakit? Sa pamamagitan nun, pwede tayong ma-disciple pa rin. Kasi kapag uma-attend pa rin tayo sa mga gawain, ibig sabihin, pinaparating natin, diba, sa Panginoon, tsaka syempre sa pastor natin, na nagpapamentor tayo, nagpapadisciple tayo. Kaya whenever na, kunwari, once a month lang naman yon, tapos sasayangin natin, a-abstinent natin, sayang yung pagkakataon na pwede tayong ma-mentor, pwede tayong ma-disciple, di ba? Kaya sa kids, sa youth, sa YA, sa adult, meron na. Ngayon, kailangan na lang talaga ng mga a-attend. Kailangan na lang ng mga magko-commit, di ba? Para doon. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, sama tayo. Kaya sabi, God builds the church. Sabi, God builds His church not on talent alone, but on those who are faithful, accountable, and growing. Okay? So, panglima, ano pa ang kailangan ng church? People who are passionate about the lost. Sabi, for the Son of Man came to seek and save the lost. Ibig sabihin po nito, yung meron pong awa o may nararamdaman sa mga taong nawawala. Kasi ganito po ang church. Sabi, the church is not a cruise, next natin, cruise ship for the comfortable. It's a rescue boat for the broken. Pero marami nga po sa mga churches ngayon, para na daw pong cruise ship. Di ba? Yung panay mga pasosyal na lang, panay pag-maintaining their Christianity na lang, pero hindi na nagpapanalo ng kaluluwa. Pero we need to be reminded na ang church para siyang rescue boat. Di ba? Kaya nga actually alam nyo, sa 11th year natin, talagang i-remind tayo ng Panginoon na kaya tayo nag-e-exist is to reach for the lost. Hindi tayo nag-e-exist para magpasarapan lang, kundi nag-e-exist tayo, hinahayaan tayo ni Lord mabuhay pa para iligtas pa yung ating mga mahal sa buhay. Yung mga wala pa kay Lord. Sabi nga, evangelism is not just the pastor's job. It's the job of every believer. Bawat isa. And alam nyo, mangyayari, a church that forgets the lost is a church that will lose its fire. Kapag pinabayaan na daw natin yung mga unbeliever, hindi na tayo nag-share, ibig sabihin nun, church tayo na wala ng fire. Pero syempre, di ba, hindi tayo papayag. Kasi bakit? Aabutin natin ng nanay nyo. Aabutin natin ng tatay nyo. Aabutin natin ng mga kapatid ninyo. Amen? Ang mga kapitbahay, ang lahat ng mga mahal sa buhay. Kaya tingnan nyo, yung mga firefighters o bombero, nakakita na ba kayo ng bomberong takot sa apoy? Ay! Di ba, ang mga bombero, ang mga firefighters, they fight the fire. Di ba? Amen? Talagang kung saan may sunog, ay doon sila. Di ba?
Kung saan may tao, nire-rescue nila. Diba? Okay, ganun din po ang church. Kung saan merong mga delikadong tao, kung saan may mga taong kailangan ng tulong, ay doon sila. Pumupunta sila doon. Amen? Hindi sila takot, hindi sila nahihiya, di ba? Matatapang sila. Kaya ang tanong natin, lately, sinong pinagpe-pray mo? May pinagpe-pray ka ba? Tapos, sino rin ang ini-invite mo? May listahan ka ba ng mga iimbitahan? So, kailangan ipamalas mo na yan next week. Di ba? Iimbitahan mo siya. Kasi, ang gagawin po natin nun, evangelistic. Hindi siya yung parang ganito lang na preaching, kundi evangelistic talaga. Tapos, bawat isa sa inyo may gagampanan. Halimbawa, nag-invite ka. Pag altar call, kung gustong, parang pag nasa-sense mong gustong lumapit nung kasama mo, nung inimbitahan mo, sasama ka sa kanya, sa altar. Di ba? Hindi yung, lapit ka dun. Lapit ka. Di ba? Hindi. Tapos kapag nag-pray na tayo, ikaw mismo ang magpe-pray dyan. Kaya nakakatuwa, di ba? Nung last na anniversary natin, pinalid sa akin ni Lord na ang gawin, ipag-pray niya yung mga mahal niya sa buhay. Talaga naman, nakikita ko mga nag-iiyakan, no? Kasi pinagpe-pray yung mismong anak, pinagpe-pray yung mismong tatay, kasi ako, hindi ko mapapag-pray lahat. Kailangan natin ng tulong ng bawat isa. Okay? Kaya ang tanong din, when was the last time you shared the gospel? Kailan yung huling pagkakataon na shinare mo si Jesus? Last year pa. So kung ganon, delikado. Diba? So gawin natin araw-araw. And last na lang, ito, ano pang kailangan ng church? People who love one another deeply. Sabi nyo nga, deeply. Isa pa po, deeply. Yung hindi antok, deeply. Ayan. So, John 13:35, by this, everyone will know that you are my disciples. Diba? So, kailangan ng church pala yung mga taong magmamahal ng malalim. Diba? So, kailangan maibalik to yung pagmamahal na malalim. Kasi sabi, love is the mark of true discipleship. Not your worship style, your building, or your live stream. Your love for people. Kaya tingnan niyo sa Acts 2:44-47, ang sinasabi ng pahayag na yon ay the early church shared everything. Kumakain sila together, nagwo-worship sila together. Kaya naman ang resulta, they had favor and people were added daily. Araw-araw silang nadadagdagan. Kasi bakit? Nakikita ng mga tao sa paligid na nagmamahalan sila. Amen? Kaya pag tayo din, nakita ng mga tao na, nakakatuwa naman tong church na to, nagmamahalan. Pag nagwe-welcome remarks, nagyayakapan pa, Pag naglalancho, nagsusubuan pa, Diba? So, pagka nakita ng mga tao na ganon, ayan, hindi mo sila kailangan na pilitin pa umattend. Sila mismo a-attend. Gusto na nilang makibilang dyan. Lalong-lalo na pag kayo umuwi kayo sa bahay, at nakita ng asawa nyo, aba, ang asawa ko, ang sweet-sweet ngayon, Pinagtitimpla ko ng kape, Tingnan mo, pupunta talaga yan sa anniversary. Diba? Ay, yung anak ko, naghuhugas talaga ng plato, Tingnan nyo, may invite nyo yan. Diba? Pag nakita kasi, napuno ka na ng love, dyan na talaga magiging totoo ang iyong testimony. Sabi nga, many churches are called, not because of doctrine, but because of the lack of love. Kaya tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, mahal ka ni Lord. At dahil mahal ka ni Lord, mahal din kita. Di ba? Yung, naalala nyo yung kwento na tungkol sa yung sabi niya, ba't ka bumalik dito sa church? Sabi niya, dahil ba sa preaching ng pastor? Hindi naman ako bumalik dahil sa preaching ng pastor. Bumalik ako dahil dun sa pagmamahal ng pastor. Tsaka pagmamahal ng mga nasa church. Ang galing, no? Kasi there are times, alam nyo, ang makakapanalo sa mga tao, hindi yung pagsasalita natin, kundi mismong yung pagmamahal natin sa kanila. Yung pagiging mabuti natin. Amen? Hindi lang nila yung papanoorin yung preaching ng pastor nyo. Papanoorin niya din nila kung paano nyo silang aabutan ng kamay nyo at kakamayan. Papanoorin nila kayo kung paano kayong magsalitaan. Diba? Kung nagmamahalan kayo. Diba? Kaya, by faith, in Jesus' name, magmamahalan tayong lahat. Amen. Ayan. Ano ba ang true love? Ito ang true love. Ang true love daw, nagfo-forgive quickly.
Ayan. So, tanungin mo sarili mo, mabilis ka bang magpatawad? Yan po ang true love. Hindi yung isang taon na, wala pa rin. Tagal nung sama ng loob, ang tagal ng tampo. Di ba? Pangalawa, serves joyfully. Ayan. So, pag nagsaserve, masaya. Pati nga nung saya. Ayan, serves joyfully. Pangatlo, celebrates others. Ito yung pag nag-celebrate ka kasi ng others, hindi ka maiinggit. Di ba? Hindi yung sasabihin ni Boninay kay Poby, alam mo Poby, meron akong laptop 3. Tapos sabihin ni Poby, ikaw na naman ang may blessing, 3 pa. Saan mo tinatago yan? Di ba? Yung parang, uy, 10. Sasabihin ni Gabi, 10, naka 99 ako sa math. Lagi na lang 99. Ikaw na matalino. Di ba? Hindi. Ang true love, celebrates others. Talaga, 10. 95 ka? Ay, saya-saya ko. Di ba? Para sa'yo. Di ba? Uy, naka-ribbon ka? Bagong ribbon ng buhok mo, ay, ang saya-saya. Next in line ako. Hindi yung, nakakaingit naman siya. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, celebrate others. Sabi mo, masaya ako para sa'yo. Diba? Diba sa teleserye nyo lang nakikita yung gano'n, yung inggitan, yung mga Mara Clara, diba? Tapos, bears with weakness. So, kapag may mahina, kapag may nagkakasakit, diba, pinagpe-pray natin. And panglima, builds unity and not cliques. Sinerch ko kasi yan. Yung iba cliques, yung iba cliques. Ayan. So, ganun daw ang basa. Okay na mamili kung cliques ba o cliques. Ayan. So, ang ibig sabihin ng cliques, yung bumubuo ka daw ng grupo, tapos ang hirap pumasok ng isang tao dun sa grupo na yun. Ayan. So, dapat daw iwasan natin yung ganon. Pag tayo daw church, dapat meron tayong true love that builds unity. Kaya kunwari sa laro, uy, dito ka, wag nyong i-echapwera. Diba? Wag nyong hayaan na may ma-feel silang rejection. kundi unity dapat. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, sali ka. Okay? Kaya minsan, diba, parang minsan inaano natin yon, yung parang kinokorek natin yon. Kunwari, kayo lang ang tropahan, 4 lang kayo magkakaibigan. Sasabihin ko dyan, ay, wag lang kayo ha, wag lang kayo. Kasi mahihirapan kapag may bago, mahirapang umentrada sa friendship nyo o tropaship nyo. Kasi sobrang close nyo na eh. Di ba? Pero kapag kayo, meron kayong parang spirit ng pagiging inclusive palagi, pag may bago, hindi mahirapan lumapit o umano sa circle nyo. Saan man yan? Adult man yan man ay YA, yan man ay youth. Dapat po, hindi nakakaramdam yung mga tao na parang ilang sa atin. Na parang ang hirap naman, pumasok sa circle na to. Lalong-lalo yung mga introvert. Ay, naku. Yun ang hirap kasi hindi magkukusang loob yun na lumapit. Kaya dapat lahat ng klase ng mga tao, pag-aralan nyo, introvert, extrovert, ambivert, di ba? Inverter, lahat ng klase ng mga birth na yan. Okay? Jobert. Jobert, Gilbert. Lahat ng birth. Okay? So, pag-aralan natin, paano silang makakapasok. Okay? Kasi kailangan hindi exclusive, kundi inclusive. Okay? And sabi nga dito, without love, kayo magbasa. 1, 2, 3, go. Without love, we are just making noise. Yan. Gusto nyo ba na brandan lang kayo ng ganon? Na nag-iingay lang kayo? Diba? Yung church na yan, nag-iingay lang yan. Diba? Wag ganon. Dapat po, ang tunay na diwa po ng pagsasama-sama natin ay pagmamahalan. Kaya ka nandito kasi mahal mo si Lord, tapos mahal mo yung kapatid mo. Hindi pwede, hindi e-effect kung mahal mo lang si Lord. Galing mo mag-worship, no? May mga ka pa, ganun-ganun ka pa, pero ayaw mong makipellowship. Umuwi ka, ayaw mo sa katabi mo. Hindi ganun. Kailangan mahal mo si Lord, mahal mo rin yung kapatid mo. Diba? Tingin ka nga sa paligid mo, tinginan mo kahit yung likod. Yan, mahal mo ba yan? Mahal niya yan? Amen. Kaya mga kapatid, mahalin natin ang bawat isa. Okay? Kaya nga sabi, kahit anong worship mo dyan, hindi pa rin e-effect yan kung hindi mo naman mahal yung kapatid mo. Diba? Kaya I'm speaking din dun sa mga tao, diba, na parang nanlamya na kayo sa church. Huwag naman ganon.
nang nanlamya na kayo sa fellowship, ayaw nyo ng samahan. If you truly love the Lord, you will also love your brothers and sisters. Diba? Kaya nga nung ng mga kunwari, pag may fellowship na, sabi ko, parang yung katawan kasi talaga, diba? Lalong-lalo na ngayon, may bad weather tsaka bad weather. Gusto mo na lang matulog, bad weather kasi. Diba? Parang ayaw mong umattend, no? Pero lagi mong tatandaan, dahil mahal mo yung mga tao na nandun sa fellowship na yon, a-attend ka. Amen? Mahal mo si Lord, a-attend ka. Amen? Kasi, kaya lang naman talagang mabilis kang umabsent. Question mo yung sarili mo. Mahal ko pa ba yung kapatid ko? Mahal ko pa ba yung church? So ngayon, kung may natitira pang pagmamahal dyan, i-ignite natin yan. Punuan natin, buhusan natin ng gasol, diba? Ng fuel, diba? Ng prayer, ng basa ng Bible, ng mag-apoy ulit yan. Amen? Yan. Sabi mo sa katabi mo, fire in Jesus' name. Kaya ang conclusion natin, yan, maaga tayo natapos, praise God. What kind of people does the church need today? Okay? Tatandaan natin, hindi kailangan ng Panginoon, o hindi kailangan ng church ang famous lang. Hindi rin natin kailangan ang flawless, kasi lahat tayo makasalanan talaga. Si Lord lang ang nagpapa-flawless sa atin. And hindi rin natin kailangan ng Facebook influencers lang. Yung mga pasikat, di ba? Ano ang kailangan natin? Ito po sila. Okay? Tingnan nyo kung kayo to ha. Ang kailangan natin ay surrendered people who will live on the altar. Yung laging nasa altar. Pangalawa, spirit-filled people who walk in power and purity. Diba? Sunod, servant-hearted people who serve with humility. Mapaglingkod. Diba? Hindi mawawala sa kanila na naglilingkod sila. Kaya malalaman mo, ang tao humble pa rin pag naglilingkod pa rin. Diba? Next, faithful and teachable people who can be disciple. Nagpapadisciple pa rin, nagpapaturo pa rin. And sunod, passionate soul winners who carry the burden for the lost. Tapos, loving and united people who reflect Jesus through their relationships. Amen po? Amen. So, sa pagtatapos natin, natuwa lang kasi, hindi ko alam kung ilang beses na napatugtog ni Rachel to, pero natutuwa lang ako dun sa kantang kasi ni Chris Tomlin na All to Us. Diba? Na parang sa 11th year natin na ito, kumbaga parang message natin sa Panginoon. Diba? Na siya pa rin ang lahat-lahat sa atin. Amen?